mataas, ha? Ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Sabay-sabay! Magandang araw, mga kaistorya. Sa video natin ngayon, kilalanin natin ang isang personalidad na hinangaan sa loob ng basketball court, pinasaya sa pelikula at naglingkod sa larangan ng politika. Ang kakaibang kwento ni Yoyong Martirez. Isang multi-talented na Pilipino na minsang naging simbolo ng husay, katatawanan at serbisyo. Tara, simulan na natin dito sa Pinoy Wisdom! Isinilang si Jose Yoyong Martirez noong January 1, 1951. Mula sa simpleng pamumuhay, maaga niyang ipinamalas ang husay sa sports, partikular sa basketball. Naging bahagi siya ng Jose Rizal College na ngayon ay Jose Rizal University, kung saan pinahangan niya ang mga manunood sa kanyang liksi at diskarte sa laro. Pagdating ng dekada 70, napabilang si Yoyong sa Philippine Basketball Association, PBA, ang unang professional basketball league sa Asia. Isa siya sa mga original members ng Toyota Super Corollas, isang powerhouse team noong panahon na iyon. Kahit hindi gaanong matangkad kumpara sa ibang manlalaro, bumawi siya sa bilis, husay sa assist, at kakaibang court intelligence. Naging isa rin siyang PBA All-Star at ginawaran ng mga parangal sa iba't ibang taon. Ngunit bukod sa kanyang galing sa basketball, may isa pang talento si Yoyong na ikinagulat ng marami. Matapos ang kanyang basketball career, nag-transition si Yoyong Martirez sa showbiz. Una siyang nasilayan sa mga pelikula at sitcom noong dekada 80 at 90, kasama ang mga haligi ng komedya tulad ni Dolphy, Panchito at Redford White. Ang kanyang natural na sense of humor at unique na timing sa pagpapatawa ang nagbukas sa kanya ng maraming proyekto. Isa siya sa mga artista na may sariling estilo, yung tipong hindi mo inaasahan pero bigla kang matatawa. Madalas siyang gumanap bilang sidekick or comic relief, pero kahit ganon, tumatatak siya sa bawat eksena. Naging bahagi siya ng mga palabas gaya ng School Bukol, John and Marcia, at ilang pelikula kung saan siya ay naging paboritong suportang karakter. Hindi man siya naging bida, isa siyang haligi ng komedya sa sariling paraan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang karera. Ipinakita rin ni Yoyong Martirez ang kanyang hangaring maglingkod sa bayan. Noong taong 1995, pumasok siya sa politika at naging konsehal sa lungsod ng Pasig. Taong 2004, naging vice mayor siya ng Pasig at muling bumalik bilang konsehal hanggang sa mga sumunod na taon. Bagamat maraming humanga sa kanyang dedikasyon, hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2015, nabalita ang isa siya sa mga opisyal na pinuna ng COA, Commission on Audit, dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo para sa mga proyekto ng lungsod. Ngunit sa kabila nito, patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang pangalan at tumutok sa kanyang trabaho bilang lingkod bayan. Sa kanyang pagtanda, unti-unting lumayo sa spotlight si Yoyong Martirez. Mas pinili niya ang tahimik na buhay, pero paminsan-minsan ay nakikita pa rin siya sa ilang programa at events. Noong 2024, pumanaw si Yoyong Martirez sa edad na 73 dahil sa natural na dahilan, isang tahimik na pamamaalam sa isang lalaking may makulay na kwento. Ang kanyang pamana ay hindi lang sa sports o showbiz, kundi pati na rin sa paglilingkod sa bayan. Isa siyang ehemplo ng isang Pilipinong kayang gampanan ang maraming papel bilang atleta, artista at lingkod bayan. At diyan nagtatapos ang makulay na buhay ni Yoyong Martirez, isang tunay na alamat ng tatlong mundo: sports, showbiz at serbisyo. Kung nagustuhan mo ang kwento niya, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwento ng mga pambihirang Pilipino. Hanggang sa muli, mga kaistorya, lagi nating alalahanin, sa bawat buhay, may kwentong dapat pahalagahan.
Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.